Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Ang lulutuin po natin for today ay dynamite. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo kung paano linisin itong ating sili. Yan, kailangan mo lang hiwain sa may tangkay niya para mabuka ka mo siya ng maayos. Tapos hiwain mo sa gitna. Ayan. And saka mo tanggalin yung kanyang mga buto. Sa pagtanggal ng buto ay gagamit po tayo dito ng kutsara. Kayurin mo lang ng kutsara yung loob ng sili hanggang sa matanggal mo na lahat yung kanyang buto. Pagkatapos po natin linisin yung ating sili, ay ilagay po natin ito sa tubig na may yelo. Kaya po natin ito ilalagay sa tubig na may yelo ay para po mawala yung anghang or mag-lessen yung anghang ng ating sili. Kaya kahit mga kids, pwede pong makakain. Pero kung mas bet niyo po yung maanghang, kahit wag na po. And by the way guys, yung gagamitin po natin ito ng mga sangkap ay gagamit po tayo dito ng garlic, onion, spring onion, mayonnaise, pepper, and salt. And gagamit din po tayo dito ng mantika para sa pag-fry. And ang gagamitin po natin dito na wrapper ay yung unsalted wrapper po. Nabili ko lang po ito sa palengke. And by the way guys, yung gamit ko pala dito na mayonnaise ay yung all-purpose mayonnaise. Ayan, repeat the procedure lang until maubos natin linisan itong ating mga sili. And saka po tayo mag-proceed sa ating next step. Ayan, patapos na po tayo dito sa paglilinis ng ating mga sili. And mamaya, mag-proceed tayo sa ating next step. Lulutuin po natin yung ating palaman or ang ating giniling na ilalagay natin sa loob nitong ating sili. Ayan, nakapaghiwa na ako dito ng mga sahog. Naghiwa ako ng ahos at onion. Maglalagay po tayo dito ng konting mantika. Pag mainit na yung mantika, ilagay natin yung ating garlic. Yan, gisayin lang natin ating garlic until mag light golden brown. Pag ayan, okay na yan, ilagay natin ang ating onion. Gisayin lang po natin ito ng mga ilang minuto. Ayan, okay na ang ating onion at ang ating garlic. Pwede natin ilagay ang ating giniling. By the way, 1/4 lang po ng giniling yung ating ginamit ito. Kasi konti lang po yung lulutuin ko. Ayan, continue lang po ang paghalo. Ayan, medyo okay na po yan. Pwede natin itong takpan. And hayaan po natin itong maluto ng mga ilang minuto until po lumabas yung kanyang juice. Ayan, lumabas na po yung kanyang juice. Haluluin lang po natin ito. At timplahan po natin ito. Maglalagay lang tayo dito ng asin.
Maglalagay din tayo ng paminta. Ayan, haluin lang ng mabuti. At tatakpan po natin ito. Ayan, kita nyo naman po, nag-evaporate na po yung kanyang sabaw. Haluin lang po natin ito and saka hanguin. Ayan. Maglalagay tayo dito ng onion and spring onion. Maglalagay din po tayo dito ng mga 2 tablespoon po ng mayonnaise. Bali, yung mayonnaise po na pala nagamit ko dito, yung all-purpose mayonnaise lang po. Ayan, halaluin lang ng mabuti. I-mix-mix po natin ng mabuti para mag-combine po yung mayo at yung ating mga sahog. Ayan, okay na po ito. Simulan na po natin maglagay ng palaman at magbalot ng ating dynamite. Ayan, meron po ako ditong lumpia wrapper. Itong lumpia wrapper po na ginamit ko ay unsalted. Ayan, hiwain nyo lang po yung kabilang dulo. And ito po ang ating sili. Maglalagay na po tayo dito ng palaman. And by the way guys, ito pong sili na ginamit ko, pagkatapos ko po itong linisan kanina, ay nilagay ko lang po ito sa tubig na may yelo at hinayaan ko lang po ito ng mga 5 minutes. Saka ko po ito hinugasan ulit ng mga 5 beses para matanggal talaga yung anghang niya. Ayan, maglalagay lang po tayo dito ng palaman. And by the way guys, nakapaghiwa na rin po pala ako dito ng cheese. Eden cheese lang po yung ginamit ko, hindi ko na po na-videohan. Ayan, ilagay nyo po yung cheese and ibalot po natin. Ayan, ganyan lang po na pagkabalot guys. Ayan, yupin lang po natin yung dulo. And i-roll po. Ganun lang po. And before po natin ito i-roll ng patapos, ay lagyan po natin ng tubig yung ating wrapper. Upang dumikit po yung ating wrapper at hindi madaling matanggal. Ayan, continuous lang po sa pagbalot at paglalagay ng palaman sa ating dynamite. Huwag niyo po talagang kalimutang hiwaan sa dulo yung ating sili guys. Para ganyan po, mabuka niyo po ito ng maayos. And hindi po mahirap lagyan ng palaman. Ayan. Continuous lang po. And lagyan ng cheese. Saka niyo po balutin sa wrapper. Ayan, repeat the process lang po guys until maubos po nating lagyan yung ating mga sili. Ganyan lang po kadali maggawa ng dynamite. Subukan nyo pong gawin ito guys. Napakasarap po. And madali lang po siyang gawin and pag nalinisan lang po ng maayos, pwede po siyang kainin ng mga bata. Ayan, tapos na po tayo. Ito po lahat yung ating mga nagawa na dynamite. Lulutuin po natin ito. Ayan, dito sa pan, magpainit lang po tayo ng mantika. Ayan, pag mainit na po yung mantika, pwede na po nating ilagay ang ating dynamite.
And by the way guys, kailangan talaga itong bantayan kasi yung dynamite po ay madali lang pong maluto. Ayan, pag na-brown na po yung kabilang side, baliktarin lang. Ayan, okay na po yan. Pwede na po natin itong hanguin. Ayan. Ganyan lang po kadali magluto ng dynamite guys. Siguradong mapapawaw po talaga kayo sa sarap. Ayan, lutuin po natin ito lahat ng ating nabalot na dynamite. And ito, luto na po ang ating dynamite guys. Ayan, tingnan nyo naman, napakasarap. If you like this video, please give it a thumbs up, subscribe, and click the notification bell for more videos like this. Thank you for watching. Bye! God bless!